Nasa ganun akong pagmumuni-muni at pagsamsam sa mga juicy na pangyayari habang ako ay naglalakad nung may sumigaw sa akin habang hinahawakan ng mga kamay ko. Sumama ka sa amin, ngayon din! Dalawang taong naka-uniforming pulis at kinaladkad ako patungo sa loob ng kanilang van. Pinilit ko makawala sa kanilang pagkaladkad sa akin pero sadyang napakalakas nila kung kaya ay naisakay nila ako. Biglang naramdaman ko ang malakas na kalampag sa dibdib ko. Tandang-tanda ko pa ang nangyari sa amin ni Ricky na kinidnap kami. Agad ko namang dinukot ang cellphone ko para tawagan si Marlon at Ricky. Pero biglang inagaw yun ng pulis. Ops. Bawal yan bata. Pinusasa nila ako at saka pinandar ang van. Nagtataka lang ako dahil naka-uniforming pulis sila. Pero hindi naman pulis patrol o sasakyan ng pulis ang dala nila. Pero kahit anong tanong pa ang gawin ko, nasa kamay na nila ako, kaya wala na akong nagawa kundi ang umiyak. Hindi ko kasi alam kung ano ba talaga ang plano nila sa akin. Naisip ko na baka patayin nila ako at wala man lang akong kalam-alam. Lalo na mga magulang ko, si Marlon o kahit si Ricky. Pasensya ka na bata. Napag-utusan lang kami na ikulong ka. Sayang din ang bayad. Ang laki pa naman. Sino ba nagutos sa inyo? Nagutos sa inyo na hulihin ako. Si Sofia, no? Siya di ba, no? Siya yung nagpahuli sa akin, ano? Ano bang kasalanan ko? Wala naman akong kinalaman sa food poisoning. Food poisoning daw. Dumating kami sa presinto. Doon ko napagtanto na baka nga pulis nga sila. Iyon bang sindikato na hawak ng malalaking tao at walang ibang malalaking taong pumapasok sa isip ko kundi si Sofia. Kinausap ng mga pulis na naka-uniforme ang opisyal ng kulungan. Sinilip ako ng opisyal ng sandali at may narinig akong sinabi niyang, Ano bang kasalanan yan? Mukha namang walang kamuwang-muwang oh. Food poisoning daw po. Ang sagot lang ng opisyal na parang walang pakialam at hindi man lang ako nilapitan na tinanong. Doon na nabuo sa aking isip na si Sofia talaga ang may pakanan ng lahat. Binuksan ng pulis ang kulungan at tinanggal ang aking posas. Bago ako ipinasok, sinabihan ng pulis ang mga preso sa loob. Hoy kayo, huwag niyong gagalawin to ha. Hawak to ni Chief. Sabay tulak sa akin papasok. Wala na akong nagawa. Matinding takot nang naramdaman ko at galit sa taong gumawa sa akin nun. Maraming tanong ang nasa isip ko. Gustuin ko mang tawagan sina Marlon at Ricky. Hindi ko magawa dahil wala na sa akin mga kamay ang cellphone ko. Wala namang nagtangkang gumalaw sa akin sa loob pero hindi ko maiwasang hindi pa rin matakot. Sa tingin ko kasi ay pinakikiramdaman lang nila ako. Kumbaga, naghahanap lang siguro ng tamang pagkakataon bago nila ako gawa ng masama. Pumunta ako sa isang sulok kung saan ay walang tao. Umiyak ako na parang isang basang sisiw na naghahanap ng kanyang ina. Maya-maya lang ay may kumaladkad na sa akin. 2 preso. Sandali, saan niyo po ako dadalhin? Saan niyo po ako dadalhin? Maawa naman po kayo sa akin. Wala po akong kasalanan. Pangawa niyo na po. Kay bossing ka namin dadalhin. Type ka yata eh. Sa may looban pala nakapwesto ang sinasabi nilang boss. May pinagtagpi-tagping plywood para magsilbing kwarto niya. May privacy ito, may sariling higaan, may TV, at aircon pa. Boss, nandito na yung bago. Ito yung sinasabi ng pulis na hawak daw ni Chief. Umupo ka lang dyan bata. Ang utos naman ng sinabi nilang boss. Hindi man lang nila ako tiningnan. Ang mga mata niya ay nakatutok lang sa palabas ng TV. Nakahiga siya. Isa siyang malaking tao. Kitang-kita ko ang kanyang malalaki at mabalahibong dibdib. Ang tila mga pandesal na abs na nasa gitna ng midribs papaba ay may mga nakahilera ring mga itim na balahibo. Nanginginig akong umupo sa simento sa isang sulok ng kanyang kwarto. Sige boss, alis na kami. Patuloy pa rin ako kinakabahan. Hindi ko kasi alam kung ano pa talaga ang plano ng boss nilang iyon sa akin. Pero maya-maya,
Nakita ko na lang siyang bumangon at naupo sa gilid ng kama. Doon ko napagmasdang maigi ang kanyang mukha at pangatawan. Bata pa siya. Sa tansya ko ay nasa 30 pa lamang o mas bata pa. Moreno. May itsura naman siya. Bagamat matapang kong tingnan. Tahimik. Pero sa kanyang tingin pa lamang ay para ka nang malulusaw na o lalamunin ng buo. Malaki ang kanyang pangatawan. Parang isang wrestler. Ang mga braso ay may parang mga bato-bato. Ang dibdib na may itim na mga balahibo ay malalaki ang mga umpok na kitang-kitang puro muscles. Halata nagbubuhat at pinapatay ang katawan sa kaka-exercise. At obvious naman kung bakit siya tinawag na boss o mayor ng bilangguang iyon. Dahil sa kanyang pangatawan at gahiganting tangkad. Dagdagan pa na nagpuputok ang mga muscles. Huwag ka mag-alala bata. Sagot kita rito sa loob. At walang kahit na sino mang magtatangkang saktan ka sa teritoryong ito. Maraming salamat po. Halika nga rito. Umupo ka dito sa tabi ko. Nagalangan naman ay tumayo ako at nanginginig umupo sa kanyang tabi. Marunong ka ba magmasahe? Sige, masahihin mo ako. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod sa kanyang iniutos. Ikaw ba namang nasa loob ng isang kulungan at uutusan ng isang presong siga at nakapatay na ng mga tao? Walang ibang taong mahihinga ng tulong kundi ang sarili mo lang. Kung anong meron ka, dahil kung hindi ka susunod, baka lalo mo pang ikapahamak. Kaya wala na akong choice. Di po ba dapat nakadapa muna kayo? Sa likod muna kita mamasahihin, boss. Mabuti naman marunong ka pala. Kaunti lang po. Tumalima naman siya kaya ipinagpatuloy ko ang pagmamasahe sa kanya. Kahit nangingibabaw ang kaba ko, hindi ko hininto ang ginagawa ko. Hindi ko rin maitago na may kakaibang pagkalito ang naramdaman ko habang napapansin ang pulidong pangatawan niya. At kahit isa siyang preso, maayos at malinis siyang tingnan. Nang tumihaya siya, lalong nagulong isip ko. Dahil mas lalo akong nakaramdam ng paghanga sa ganda ng build ng katawan niya. Malapad ang kanyang dibdib at may kaunting balahibo na halatang ilang araw nang hindi naalagaan. Pero hindi naman nakakailang tingnan. Sa isang kisap, sumagi sa isip ko ang mga nakaraan. Ang mga sandaling pinagsamahan namin ni James sa kubo sa burol. Pati na mga panahong mag-isa ako at naghahanap ng kahit kaunting kalinga. Katulad na nangyari sa amin ni Badong. Parang umusbong lahat ng alaalang habang kaharap ko ang presong ito. Tahimik ang buong kwarto. At ang tanging maririnig lang ay ang mahinang kantsawan at tawanan ng mga presong nasa labas. Para bang mas lalo nitong pinatingkad ang tensyon at kalituhan. Sinubukan ko yung deadmahin, pero ramdam kong may naglalaban sa loob ko. Isang bahagi ang natatangay, habang ang isa naman ay natatakot at pilit na nagpipigil. Nasa ganun akong pag-aalinlangan nang bigla siya magsalita at basagin ang katahimikan. Relax ka lang. Wala kang dapat ikatakot. Pasensya na po, boss. Natatakot lang po talaga ako eh. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. May kung anong bigat ang nabunos sa dibdib ko sa sinabi niya. Hindi niya ako pinilit. Para bang hinintay lang niya kung anong kaya kong ibigay at hanggang saan ako komportable. At sa hindi ko inaasahan, kusa ako lumapit. Hindi dahil sa wala akong choice, kundi dahil may emosyon sa loob ko na matagal ko nang hindi hinaharap. Ang pagnanais na maramdaman ulit na may taong tumanggap sa akin kahit sa paraang hindi ko pa lupusang naiintindihan. Mamaya nga ating gabi, makakalabas ka na. Talaga po? Oo, makakalabas ka na. May sikretong daanan ako dyan. Doon ka dadaan. Siyempre tuwang-tuwa ako sa aking narinig. Habang akala ko'y tatagal ako sa bilanggo ngayon. Bakit niyo po ako tinutulungan? Bakit hindi kita tutulungan? Binayaran ako na protektahan ka rito at palayain. Pera-pera lang ang lahat. Walang personalan na. Sino po ang nagbayad sa inyo? Sino po nagpoprotekta sa akin? Huwag mo nang alamin. Malalaman mo rin, hindi nga lang ngayon. Pero ang may papayo ko lang sa'yo, mag-iingat ka. Alam niyo po ba kung sino nagpakulong sa akin? Oo naman. At huwag mo na rin alamin bata. Baka magbago pa ang isip ko kapag nakulitan ako sa'yo. Tumahimik ka na lang dyan, okay?
Kaya tumahimik na lang ako. Hindi na ako nagsalita pa. Parang gusto kong umiyak na lamang. May ganun palang klaseng mga tao. Kung sino man ang nagpabilanggo sa akin, kung si Sofia man, ganun ba talaga katindi ang galit niya sa akin? At kung sino man ang nagpoprotekta sa akin, bakit niya ginawa ito? At sino ba talaga siya? Alam kong hindi siya isang maliit o ordinaryong tao. Kung ganung may connection siya sa loob ng kulungan at isa sa mga opisyal ng pulis, siguradong mayaman siya o isang taong may mga iligal na gawain. Di bale, kung makakalaya ako rito, pupuntahan ko ng diretso si Marlon sa bahay niya. Magpapatulong ako. Isisiwalat ko ang totoong nangyari at isusumpong ko si Sofia ang nagpabilanggo sa akin. Ito nga palang cellphone number ko. Hinugot niya mula sa ilalim ng kanyang kamang isang box at sa loob nito ay ang kanyang cellphone. Pinuksan niya ito at iniabot sa akin. Parang hindi ka panipaniwala ng isang preso ay may cellphone sa loob ng bilangguan. Kung sa bagay, may mga bilangguan nga na malayang nakakapasok ang droga at ang iba ay lihim na nakakagala sa labas. Pero hindi ko maintindihan ay kung bakit niya ibinigay sa akin ang cellphone number niya. At nung tangkapin ko yon, nagulat naman ako nang may iniabot ulit siya sa akin. Ang cellphone ko! Paano pong nandyan yung cellphone ko sa inyo? Di ba ako ang pumoprotekta sa'yo? Ayan, ibinibigay ko na sa'yo, kasama yung wallet. Pero paano po napunta sa inyo yung mga ito? Gusto mo bang sagutin ko yan o magamit mo? Mamili ka. May naramdaman akong takot sa mga tingin niyang iyon. Kaya tahimik ko na lang na tinanggap ang aking mga gamit at kinopya sa cellphone ko ang numero na binuksang directory ng cellphone niya. Alas 11 na ng gabi nang sinabihan ako ng presong boss na makakalabas na ako. Hinila niya ang isang makapal na yero sa ilalim lang din ng kanyang higaan at bumulaga sa aking paningin ang isang butas patungo sa ilalim ng lupa. Madilim ito, nakatakot. Sa lagusang iyan ka dadaan. Diretsahin mo lang ang lagusin at tatagos iyan hanggang sa isang manhole sa gilid ng isang kalsada. Wala akong imik pumasok sa nasabing lagusan. Dahan-dahan akong bumaba. Mag-iingat ka bata. Dahan-dahan kong ipinagpatuloy ang pagbaba sa hagdanan ng lagusan. Ni wala man lang ibinigay na flashlight sa akin. Nang nawala ng malit na ilaw na nanggagaling sa bilangguan gawa ng pagsara ng pungat nito, doon na ako nangapa. Binuksan ko ang cellphone ko para maging ilaw ito. Makipot ang lagusang iyon. Halos hindi ako makatayo habang tinutumpok ko ang dulo. Hanggang sa narating ko ang dead end ng tunnel at naninag ko na lamang ang isang vertical na butas patungo naman sa itaas. Hinapa kong hagdanan sa gilid noon at saka umakyat at nang naabot ko ng dulo, tinanggal ko ang takip ng manhole. Tama nga ang sinabi ng boss ng mga preso. Nasa gilid ako ng kalsada. Dali-dali kong ibinalik ang takip ng manhole at diretsyong naglakad. Nang may nakita akong taxi, sumakay ako at sinabi ko ang address ng bahay ni Marlon. Ang totoo ay hindi pa ako nakakapunta sa bahay ni Marlon. Nalaman ko lang ang address niya nung sinabi niya ito sa akin at may isang beses din na nadaanan namin si Ricky dito. Doon ko nalaman na iyon pala ang bahay niya. Bukas ang mga ilaw sa bahay ni Marlon nang nakarating na ang taxi sa address na nasabi. Agad ako nag-doorbell. Lumabas si Marlon. Naka-shorts lang, nakapaa at hubad ang pangitaas na katawan. Binuksan niya ang gate at pinatuloy ako. Niwala man lang siyang emosyon at tanong kung anong nangyari sa akin. Bakit ako pumunta roon sa ganong oras ng gabi? Dire-diretso siyang tumalikod. Tinumbok ang looban ng bahay na parang alam niyang susunod ako sa kanya. Gusto ko sanang sabihin sa kanya kung ano ba talaga nangyari sa akin. Pero dahil sa pagmamadali niya, ang nagawa ko na lang ay sundan siya. Dahil kauna-unahang pagpasok ko pa lang sa bahay niya iyon, pansamantalang nalimutan ko ang sasabihin at iniikot ko ang aking mga mata sa looban noon. May kalakihan din ito. Maputi ang pintura sa loob at ang kisame ay may light brown na kulay na terno naman sa makinis na wood tiles ng sahig. At ang nagpatingkad sa ganda nito ay ang mga maliliit na wall lamps na may yellowish ang sinag. Wow! Ang ganda pala ng pinagawang bahay ni Sofia para sa kanya. Pero kahit maganda siya, napansin ko rin na medyo magulo ang loob nito. Sa tingin ko ay wala siyang katulong. May mga nagkalat na damit, newspapers at papel sa sala. At sa ibabaw ng mesa sa gitna ng sala
ay may mga pagkaing sitsiryang hindi naubos at isang bote ng alak na may halos kalahati palang laman. Para namang nanibago ako sa nakita ko. Naitanong ko sa sarili kong, ganito ba talaga siya sa bahay niya? Kasi pagdating sa opisina niya ay masinop naman siya. Maalaga sa mga gamit at bagay-bagay. Malinis, organized ang lahat. Parang salungat ang aking nasaksiyan sa kanyang bahay. Ano balita? Ang tanong kagad niya nung nasa loob na kami ng bahay. Nakaupo siya sa harap ng counter ng minibar corner niya habang ako na may naupo rin sa tabi niya. Iyak, ipinakulong ako ni Sofia. Ganun ba? Oo, Iyak. Sobrang sama talaga ng ugali ng babaeng yun. Demonyo siya. Masama ba? Anong gusto mo? Ipapatay natin? Ipapapatay? Oo. Di ba sabi mo masama? O di papatay natin? Ay, kung pwede nga lang sanang pumatay ng tao, di gagawin ko. Pwede naman. Bakit naman hindi? Napatingin ako sa kanya. Alam ko nagbibiro lang siya. Pero parang nanibago pa rin ako sa linya ng kanyang pananalita. Parang hindi kayang sabihin ni Marlo ng ganon, kahit sa biro lang. Iyak, nakulong ako. Ang paglilihis ko lang sa usapan. Okay. Nakalabas ka naman, nandito ka. Ano pang problema dun? Ang mabilis din niyang sagot, sabay abot ng isang bote ng alak na nasa shelf. Binuksan ito at kumuha ng wine glass na nasa shelf din. Hindi ko lubos maintindihan ang sarili sa mga ipinapakita niyang kilos at pagsagot-sagot niya sa mga sinasabi ko. Ganyan lang pa talaga magiging reaksyon mo? Ganyan lang ba mga sasabihin mo? Hindi ka ba nag-alala kung ano mga nangyari sa akin sa loob? Ano bang gusto mong isagot ko, ha? Tumayo siya, inabot ang isang ice bucket at saka tinumbok ang refrigerator at kumuha ng ice. Parang normal lang talaga sa kanya lahat na hindi man lang nagulat o nabahala. Ganyan ka ba talaga? Bakit? Ganito naman talaga ako Para kasing bigla kang nagbago ng anyo at pagkatao eh. Hindi mo na ako nararamdaman? Alam mo, Alvin. Ano nga ba pangalan mo? Yumuko siya at inilagay ang isang kamay sa kanyang ulo na para bang nag-iisip. At pati talaga pangalan ko nalimutan mo na rin. May amnesia nga ako, di ba? Hindi na ako nakasagot. Tama naman kasi siya. May amnesia siya. Binuksan niya ang bote ng alak na naunang kinuha niya sa shelf ng kanyang minibar. Nagtagay siya sa isang wine glass. Nilagyan niya ng ice at sa ganun din sa isang wine glass. Hinabot naman niya sa akin ang pangalawang wine glass. Tinanggap ko ang wine glass pero inilapag ko rin ito sa countertop. Diba, alam mo namang hindi ako umiinom ng ganito mga alak. Alam mo yan. Okay. Ako na lang iinom. Marahang ibinundol niya ang baso niya sa baso kong nakalapag lang sa counter. Hinayaang gumawa ito ng tunog na para bang nakikipag-cheers at saka tinunggang ang laman ng kanyang wine glass. Naubos niya iyo sa isang shot lang. Napatitig na lang ako sa kanya. Pakiwari ko tuloy ay bigla akong nawala ng ganang sabihin sa kanya ang karanasan ko sa araw na yon. Para akong nadismaya. Ibang iba talaga siya. At pati ang paghuhubad niya ng pang-itaas na damit, ang paglalakad na nakapaalang, hindi gawain ni Marlo na yon. Alvin. Ano nga ba ulit pangalan mo? Jazim. Alvin ka ng Alvin dyan eh. Pili mo ikaw si Andre. Sino naman si Andre? Wala. Invento ko lang. Ano? Wala lang ba sa'yo kung ano nangyari sa akin? Kung bakit ako nabilanggo? Kung namatay ba ako sa loob ng kulungan? Jazim, buhay ka, okay? Wala nangyaring masama sa'yo. Ano bang gusto mong itanong ko? Kumusta ka na? Masarap ang pagkain sa loob ng bilangguan? Nagasgasan ka ba? Napilayan? Wala bang pilas ang iyong balat? Hindi ka ba nila binugbog? Hindi ka pa pinagtripan ng mga preso? Yan bang gusto mong itanong ko, ha? O yan, tinanong ko na. Sagutin mo na mga tanong ko. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? May amnesia ka naman ba? Bakit kanyang ka umasta parang ibang iba ka? Ay, ito naman Intindihin mo na lang ako. Sige na, uminom ka na. Kahit konti lang para ma-relax ka lang. Sabay abot niya uli sa akin sa nakalapag na wine glass na hindi ko ginalaw. Tinitigan ko pa rin siya. Yun bang titig na may bahid ng pagtatanong.
itutuloy.